Sa baryo ng San Isidro, may isang babaeng kilala ng lahat dahil sa kanyang ganda. Ngunit mas kilala siya sa isang bagay na hindi kailanman masabi ng diretsyo ng mga tao. Hindi siya nakikitang naglalakad sa ilalim ng araw. Hindi siya nakikisabay sa mga babae sa palengke tuwing umaga. At hindi rin siya lumalabas kapag maraming tao sa daan. Sa tuwing may makakakita sa kanya, palaging dapit hapon na. Kapag palubog na ang araw at kapag ang liwanag sa paligid ay sapat na lamang upang makita ang kanyang mukha, ngunit hindi sapat upang mapansin kung bakit tila masyadong malamig ang presensya niya. Maganda siya, tahimik, at laging maayos manamit, ngunit may kakaiba sa paraan ng kanyang paggalaw na parang hindi niya lubos na ginagamit ang bigat ng katawan ng isang normal na tao. Sa loob ng maraming buwan, inakala ng mga tao na isa lamang siyang mapiling babae, mailap, at sanay mamuhay ng mag-isa sa lumang bahay sa gilid ng baryo. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may tunog na nagsimulang gumapang sa ibabaw ng mga bubong. Hindi ito tunog ng ibon, hindi rin ito tunog ng paniki. Mas malaki ito, mas mabigat, at may ritmo ng pakpak na parang may laman at butong humahampas sa hangin. Ituwing madaling araw, kapag halos patay na ang lahat ng ilaw at ang buong baryo ay nakalubog sa dilim, may naririnig silang pag-aspas sa taas ng bahay, sinusundan ng kaluskos sa bubong at minsan ng mabagal na pagdaan ng aninong hindi buo ang hugis. May mga nagsasabing hayop lamang iyon mula sa punong balete. May mga nagsasabing panaginip lamang dahil sa puyat. Ngunit isang gabi, habang nakatingin sa siwang ng bintana ang isang binatang nagngangalang Tomas, nakita niya ang bagay na magpapabago sa buong baryo. Sa ibabaw ng kanilang bahay, lumipad ang kalahating katawan ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakalaylay ang mga bituka, at ang mga pakpak ay malapad na parang sa isang higanteng paniki. At bago ito tuluyang nawala sa likod ng buwan, nakita ni Tomas ang mukha nito. Mukha iyon ng magandang babaeng hindi kailanman lumalabas sa araw. Si Tomas ay 25 taong gulang, isang tahimik na binatang tumutulong sa maliit na tindahan ng kanilang pamilya sa baryo ng San Isidro. Hindi siya palausisa sa buhay ng ibang tao, ngunit sanay siyang mapansin ang maliliit na pagbabago sa paligid, lalo na sa isang baryong halos magkakakilala ang lahat. Kaya nang mapansin niyang may isang babaeng halos laging lumalabas lamang kapag dapit hapon na, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang interes na may kasamang hindi maipaliwanag na kaba. Ang babae ay kilala sa pangalang Selena, isang magandang dalagang nakatira sa lumang bahay sa gilid ng baryo, malapit sa kumpol ng kawayan at sa punong balete na matagal nang iniiwasan ng mga bata kapag gabi na. Sa tuwing makikita siya ng mga tao, palaging malinis ang kanyang pananamit, maayos ang buhok at malamig ang tingin na parang laging may iniisip na hindi niya kailanman sasabihin kahit kanino. Ngunit kahit gaano siya kaganda, may mga bagay sa kanya na hindi madaling ipaliwanag. Walang nakakakita sa kanya sa palengke tuwing umaga. Wala ring nakapapansin sa kanya kapag tanghaling tapat. Kahit malapit lamang ang kanyang bahay sa daang dinaraanan ng mga taga-baryo. At sa mga pagkakataong may nagtatangkang silipin ang kanyang bakuran sa liwanag ng araw, laging sarado ang mga bintana, tahimik ang loob at parang walang taong nakatira roon. Nagsimulang lumalim ang takot ng mga tao nang may marinig na kakaibang tunog tuwing madaling araw. Isa itong mabigat na pagaspas mula sa itaas. Parang malaking paniking dumaraan sa ibabaw ng mga bubong, ngunit mas mabagal, mas mabigat at may kasamang kaluskos na parang may basang bagay na sumasayad sa yero. Sa unang mga gabi, inakala ng marami na hayop lamang iyon mula sa gubat. Ngunit nang paulit-ulit itong marinig malapit sa mga bahay na may buntis, may sanggol o may sakit, nagsimulang bumalik sa isip ng matatanda ang isang lumang salita na matagal nang hindi binabanggit ng malakas. Manananggal!
Mula noon, tuwing sumasapit ang dilim, mas maaga nang nagsasara ang mga bahay sa baryo. May mga pamilyang naglalagay ng asin sa bintana, may nagsasabit ng bawang malapit sa pintuan, at may mga ilaw na hindi na pinapatay hanggang madaling araw. Si Tomas, na dati ay hindi madaling maniwala sa pamahiin, ay nagsimulang magbago ang tingin sa bawat tunog mula sa bubong. Dahil tuwing maririnig ang pagaspas sa kalagitnaan ng gabi, kinabukasan ay mapapansin niyang mas maputla ang ilang tao sa baryo, mas tahimik ang mga buntis at mas mahigpit na binabantayan ng mga ina ang kanilang mga anak. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Selina ay patuloy na lumalabas lamang kapag dapit hapon, maganda, mahinahon at parang walang alam sa takot na unti-unting kumakapit sa buong baryo. Matagal nang may kwento tungkol sa manananggal sa baryo ng San Isidro, ngunit tulad ng ibang lumang paniniwala, madalas itong binabanggit lamang kapag may buntis sa lugar, kapag may sanggol na laging umiiyak sa gabi, o kapag may naririnig na mabigat na pagaspas sa ibabaw ng bubong. Sa paniniwala ng matatanda, ang manananggal ay hindi basta halimaw na lumilipad sa dilim. Sa araw, maaari itong magmukhang karaniwang tao, madalas ay maganda, maayos kumilos at marunong makihalubilo kapag kailangan. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag tahimik na ang buong baryo at patay na ang karamihan ng ilaw, doon lumalabas ang tunay nitong anyo. Ang katawan nito ay nahahati sa gitna, iniiwan ang ibabang bahagi sa isang tagong lugar, habang ang itaas na katawan ay nagkakaroon ng malalaking pakpak, mahahabang kuko at gutom na hindi kayang busugin ng ordinaryong pagkain. Mas kinatatakutan ito ng mga pamilyang may buntis dahil ayon sa lumang kwento, naaamoy raw ng manananggal ang buhay na nasa sinapupunan kahit nakatago pa ito sa loob ng bahay, kahit sarado ang bintana at kahit natutulog ng mahimbing ang lahat. Noong bata pa si Tomas, naririnig na niya ang ganitong kwento mula sa mga matatanda, ngunit hindi niya ito sineryoso. Para sa kanya, isa lamang itong panakot sa mga batang ayaw umuwi bago dumilim. Isang lumang alamat na paulit-ulit ng ikinuwento hanggang magmukhang totoo sa isip ng mga tao. Ngunit may isang bahagi ng kasaysayan ng baryo na hindi madaling burahin. Maraming taon na ang nakalipas. May isang buntis na babae sa San Isidro na bigla na lamang nanghina sa loob ng ilang gabi. Wala raw itong malalim na sugat, wala ring malinaw na sakit. Ngunit gabi-gabi ay may naririnig na pagaspas sa bubong ng kanilang bahay, kasunod ng mahinang kaluskos sa may bintana. Pagkatapos ng ilang araw, nawala ang sanggol sa kanyang sinapupunan sa paraang hindi na naipaliwanag ng maayos ng sinuman. Mula noon, nagsimula ng umiwas ang mga tao sa ilang bahay sa gilid ng baryo, lalo na sa lumang bahay malapit sa kumpol ng kawayan at punong balete. Doon daw unang nakita noon ng isang katawan ng babae mula baywang pababa, nakatayo sa madilim na silong, walang galaw. Ngunit tila naghihintay na balikan ng nawawalang kalahati nito. Nang lumipat si Selina sa bahay na iyon makalipas ang maraming taon, wala agad nagsalita ng hayagan. Ngunit nagsimulang bumalik ang dating takot. Dahil sa San Isidro, may isang paniniwalang hindi kailanman kinalimutan ng matatanda. Kapag may magandang babaeng hindi lumalabas sa araw at may malaking pakpak na naririnig sa bubong tuwing madaling araw, hindi na yon dapat tawaging chismis. Dapat na itong tawaging babala. Sa mga sumunod na gabi, mas naging madalas ang mabigat na pagaspas sa ibabaw ng mga bubong sa San Isidro, at sa bawat pagdaan nito, mas lumalalim ang takot na matagal ng pilit tinatago ng mga tao sa baryo. Hindi na ito parang tunog ng hayop na naliligaw sa gabi. May direksyon ito, may pattern, at palaging lumalapit sa mga bahay na may buntis, may sanggol, o may taong nanghihina sa karamdaman. Napansin ni Tomas na tuwing naririnig ang pagaspas,
Sa madaling araw, kinabukasan ay mas maputla ang ilang kapitbahay, mas tahimik ang mga ina at mas maingat ang mga tao sa pagtingin sa bahay ni Selina sa gilid ng baryo. Sa umaga, sarado pa rin ang lahat ng bintana ng kanyang bahay. Walang usok mula sa kusina, walang bakas ng taong gumising ng maaga. Ngunit kapag dapit hapon, lumalabas si Selina na parang walang nangyari. Maayos ang damit, makinis ang mukha, at may kakaibang lamig sa kanyang presensya na mas ramdam kapag malapit siya. Doon nagsimulang mapansin ni Tomas ang maliliit na detalye. Hindi kumakain si Selina kapag may pagtitipon sa baryo. Hindi siya tumatapak sa harap ng mga bahay na may asin sa pintuan. At sa tuwing may batang umiiyak malapit sa kanya, panandalian itong tumatahimik na parabang may naramdamang hindi kayang maintindihan. Isang gabi, habang binabantayan ni Tomas ang paligid mula sa madilim na bahagi ng kanilang bakuran, nakita niyang bumukas ng bahagya ang bintana sa ikalawang palapag ng bahay ni Selina. Walang ilaw sa loob, walang anino ng taong naglalakad. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may mabigat na bagay na gumalaw sa loob, kasunod ng tunog na parang balat na napupunit, butong humihiwalay, at malalim na paghinga na pinipigil upang hindi marinig ng buong baryo. Mula sa pagitan ng mga kawayan, nakita ni Tomas ang aninong unti-unting umangat mula sa bahay. Hindi buo ang katawan nito. Mula baywang pataas lamang ang lumabas sa bintana, mahaba ang buhok, nakalaylay ang mga bituka, at sa likod nito ay bumuka ang dalawang pakpak na parang sa napakalaking paniki. Sa ilalim ng bahay, may naiwan na hugis ng katawan mula baywang pababa, nakatayo sa kadiliman, walang galaw, ngunit tila buhay pa rin sa sariling paraan. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagdududa ni Tomas. Si Selina ay hindi lamang kakaibang babae sa baryo. Hindi siya mailap dahil mahiyain siya. Hindi siya nagtatago sa araw dahil ayaw niya sa tao. Nagtatago siya dahil gabi ang tunay niyang oras. At habang ang itaas na katawan ng nilalang ay lumilipad papunta sa direksyon ng bahay na may bagong silang na sanggol, naintindihan ni Tomas kung bakit palaging tahimik ang buong baryo kapag lumalabas ang buwan. Dahil ang manananggal ay hindi lamang alamat sa San Isidro, nakatira ito sa gilid ng baryo, naglalakad kasama nila tuwing dapit hapon at kilala ng lahat sa pangalang Selina. Nang makita ni Tomas ang kalahating katawan ni Selina na lumilipad palabas ng bintana, hindi agad siya nakagalaw dahil ibang klase ang takot kapag ang magandang babaeng nakikita mo tuwing dapit hapon ay biglang naging halimaw sa ilalim ng buwan. Tahimik ang buong baryo, ngunit mabigat ang pagaspas ng pakpak ng manananggal na parang may basang laman na humahampas sa malamig na hangin. Sinundan ng tingin ni Tomas ang nilalang habang lumilipad ito sa ibabaw ng mga bubong, diretso sa bahay ng pamilyang may bagong silang na sanggol. Sa ilalim ng bahay ni Selina, naiwan ang ibabang kalahati ng katawan nito. Nakatayo sa dilim, walang ulo, walang braso, ngunit bahagyang nanginginig na parang naghihintay sa pagbabalik ng nawawalang bahagi. Doon naalala ni Tomas ang lumang paniniwala ng matatanda. Kapag hindi nakabalik ang manananggal sa iniwan nitong katawan bago sumikat ang araw, hindi na ito muling mabubuo. Nanginginig man ang kamay, kinuha ni Tomas ang asin, abo mula sa kalan, at ilang piraso ng bawang na matagal nang itinatago ng kanyang lola bilang panangga sa ganitong nilalang. Dahan-dahan siyang lumapit sa silong ng bahay, habang sa malayo ay narinig niyang biglang bumilis ang pagaspas sa ibabaw ng baryo. Ay parang naramdaman ng manananggal na may lumapit sa katawan nito. Ikinuhos ni Tomas ang asin at abo sa putol na bahagi ng baywang, at sa sandaling dumikit iyon sa laman, biglang pumilipit ang ibabang katawan na parang may sariling buhay. Mula sa taas, bumalik ang kalahating katawan ni Selina. Mas mabilis, mas marahas, at hindi na maitagong halimaw ang mukha. Bukas ang bibig nito ng sobrang laki, mahaba ang dila,
at ang mga mata ay dilat na dilat sa gutom at galit. Bago pa ito tuluyang makababa, ibinuhos ni Tomas ang natitirang asin sa iniwang katawan. Umalingaw-ngaw sa buong baryo ang hiyaw na hindi tunog babae, hindi rin tunog hayop, kundi tunog ng isang bagay na matagal nang nagpapanggap bilang tao. Bumagsak ang kalahating katawan ni Selina sa bubong ng lumang kamalig, kumikisay, pumapagaspas at desperadong gumagapang pabalik sa silong. Ngunit hindi na ito makadikit. Habang unti-unting sumisikat ang araw, humina ang pakpak nito, natuyo ang balat, at ang magandang mukha ni Selina ay dahan-dahang nabiyak sa liwanag. Sa huling sandali, nakita ni Tomas na ang halimaw na kinatatakutan ng buong baryo ay hindi namatay na lumilipad. Namatay ito habang pilit na bumabalik sa katawang hindi na tumanggap sa kanya. Pagkatapos ng gabing yon, inakala ng buong baryo na natapos na ang takot sa San Isidro. Pagsapit ng umaga, nakita ng ilang tao ang sunog at tuyong bakas sa bubong ng lumang kamalig, kasama ang maiitim na patak na parang dugo ngunit mabilis na naging abo sa ilalim ng araw. Wala nang Selina na lumabas sa dapit hapon. Wala na ring magandang babaeng tahimik na dumaraan sa kalsada habang ang mga tao ay palihim na napapatingin. Ang bahay niya sa gilid ng baryo ay nanatiling sarado, ngunit hindi na ito nagmukhang tirahan ng tao. Sa loob ng ilang araw, bumalik ang ingay sa San Isidro. Muling narinig ang tawanan ng mga bata sa hapon, ang mga manok sa bakuran, at ang normal na buhay na matagal na nilang hindi naramdaman mula nang magsimula ang mabigat na pagaspas sa madaling araw. Ngunit hindi ganap na nawala ang takot kay Tomas. Dahil alam niya na sa mga lumang kwento tungkol sa manananggal, hindi laging nag-iisa ang ganitong nilalang. Minsan, may kasama itong ibang anyo sa dilim. Minsan, may natuturuang kapalit. At minsan, may naiiwan itong sumpa sa lugar kung saan ito nasugatan. Makalipas ang isang linggo, habang papalapit na ang hating gabi, muling tumahimik ang buong baryo. Walang hangin, walang kuliglig, walang aso na tumatahol. Sa una, inakala ni Tomas na takot lamang ang nagpapabigat sa dibdib niya. Ngunit mula sa direksyon ng lumang bahay ni Selina, may narinig siyang tunog na matagal na niyang pinilit kalimutan. Hindi ito kasing lakas ng dati. Hindi rin ito parang pagaspas ng malaking paniki sa taas ng bubong. Mas mahina ito, mas mabagal, at mas malapit sa lupa. Parang may basang laman na hinihila sa ilalim ng mga kawayan. Kinabukasan, may nakita silang bakas sa lupa sa likod ng bahay ni Selina. Hindi bakas ng paa! Hindi rin bakas ng hayop. Isa itong mahabang guhit ng dugo at tabo mula sa silong ng bahay papunta sa madilim na bahagi ng punong balete. At sa gitna ng bakas, may naiwan na maliit na piraso ng balat na tila natuklap mula sa katawan ng babae. Mula noon, hindi na muling sinabi ni Tomas na patay na ang manananggal. Dahil kahit nawala si Selina, may isang bagay sa San Isidro ang nanatiling buhay. Isang gutom na hindi natupok ng araw, isang sumpa na hindi natapos sa asin, at isang presensyang tila naghihintay lamang ng bagong katawan na muling mahahati sa dilim. Mula ng gabing makita ni Tomas ang bakas ng dugo at abo papunta sa punong balete, hindi na niya muling tiningnan ang baryo ng San Isidro sa parehong paraan. Ang dating tahimik na lugar ay hindi na para sa kanya simpleng baryo lamang, kundi isang lugar na may mga lihim na kayang magtago sa mukha ng isang magandang babae, sa loob ng saradong bahay at sa ilalim ng dilim na hinihintay lamang ang madaling araw. Hindi na rin basta napapatingin ng mga tao sa bahay ni Selina. Iniiwasan na nila ito tuwing dapit hapon. Mas maaga nang nagsasara ang mga bintana, mas mahigpit nang binabantayan ang mga buntis, at mas madalas nang nagiiwan ng asin sa ilalim ng pintuan ang mga pamilyang may sanggol.
Ngunit ang pinakanagpabigat sa loob ni Tomas ay hindi ang alaala ng kalahating katawan na lumilipad sa ilalim ng buwan. Hindi rin ang hiyaw nito habang tinutupok ng liwanag ang balat nitong matagal, nagpanggap na tao. Ang mas kinatatakutan niya ay ang posibilidad na ang nakita niyang kamatayan ni Selena ay hindi wakas, kundi simula lamang ng bagong anyo ng sumpa sa kanilang baryo. Sa mga sumunod na gabi, may mga kakaibang pangyayari pa ring napapansin sa paligid ng punong balete. May mga dahong gumagalaw kahit walang hangin. May amoy na malansa kapag sumasapit ang hating gabi. At may mga pagkakataong tila may mahinang paghinga mula sa pagitan ng mga kawayan, mabagal, basang-basa at parang nanggagaling sa laman na hindi pa ganap na patay. Wala nang nakakita kay Selena. Wala nang magandang babaeng lumalabas kapag dapit hapon. Ngunit minsan, kapag mababa ang buwan at sobrang tahimik ang buong baryo, may mga taong nakakakita ng aninong gumagapang sa bubong, hindi lumilipad ng mataas, kundi mababa lamang. Parang may bagay na hindi pa sapat ang lakas upang bumalik sa dating anyo. At tuwing madaling araw, may mga aso na biglang tumatahimik habang nakatingin sa direksyon ng lumang bahay. Mula noon, may bagong babala na kumalat sa San Isidro. Kapag may magandang babaeng hindi mo nakikita sa araw, huwag mong husgahan agad bilang mahiyain. Kapag may mabigat na pagaspas sa bubong, huwag mong isipin agad na malaking paniki lamang iyon. At kapag may nakita kang kalahating katawan na lumilipad sa ilalim ng buwan, huwag mong sundan kung saan ito pupunta. Hanapin mo kung saan ito iniwan ng kalahati nito. Dahil hanggat may katawan itong babalikan, may manananggal na muling mabubuo bago sumikat ang araw. At kung isang gabi may marinig kang basang kaluskos sa ilalim ng bahay, habang ang buong paligid ay tumahimik na parang may nilalang na dumating, huwag kang agad tumingin sa bintana dahil baka hindi na ito lumilipad sa ibabaw mo. Baka naghahanap na ito ng bagong katawang mahahati sa dilim.